Eh, usok eh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an So yun, what's up mga kabiyahero, at magandang araw na naman sa inyo. At narito ako sa bahay sa Winnipeg. At ito, kung mapapansin nyo, narito na naman yung truck ko sa bahay. At pagka ganito nasa labas na naman ako at narito yung truck, may gagawin na naman ako dito. So yun, nagkabutas yung flex pipe ng truck, yung galing sa turbo papunta sa exhaust. So kaya pala siya sumisipol nung nakaraan. So may butas. So ito, bumili na ako ng parts. Yan o, exhaust below kit. Aftermarket lang. At wala eh, mahal yung OEM. Yung OEM is sumaabot ng 1,200 Canadian dollar plus tax. Itong kuha ko lang half price. And then ako na lang magpapalit kasi mahal lang labor eh. Wala na tayong pambayad sa labor. So ako na lang papalit. So naka-ready na rin yung mga gamit, mga tools. So baklasin ko na lang yung may singaw. Then siya, napakadumi ni Volvotron. So maraming kakalasin. So kaya mahal ang labor kasi dito per hour ang bayad ng mga mekaniko. So yun, pagka mabilis ka gumawa, yung hour ng labor binabase nila yan sa meron silang parang guidelines or list ng kung ilang hours siya estimated na gagawin. So yun, pag mabilis kita ang shop, pero pag mabagal yung gumagawa, lugi. So yun, at babaklasin ko lang, buksan ko lang yung hood. Then nagkakarga din ako ng hangin doon sa aking compressor para may mga gamit ako na impact at saka pang blow ng mga alikabok. So yun yung nabutas. Ewan ko kung nakikita nyo. So yan. Kakalasin ko lang tong flare. Dami palang kalasin. Then kailangan ko ng pangbaklas. So kalasin ko muna. So yan, natanggal ko na yung flare. May access na ako dito sa tambucho, sa flex pipe. So ito yung butas. So ito. So yan, butas na dyan. So singaw, kaya lumalabas yung usok. So papalitan ko na lang siya ng buo. So ang gagawin ko, pag natanggal ko to at napalitan ko ng bago, siguro hanap ako ng ganito kalaking flex pipe. Repairing ko to, sayang kasi. At palitan ko na lang at gawin ko na lang siyang spare ulit pag nabutas yung ipapalit ko. Kasi yung ipapalit ko kasi aftermarket lang. So iba kasi yung quality ng aftermarket sa OEM. So yan, kakalasin ko muna. So nakaklam lang naman siya, isa. Yan yung isa. So yan lang.
palitan ko. So kakalasin ko lang. So ito no, kakalasin ko lang rito. Hindi ko alam kung ano. Magandahan, clamp type lang siya. Madali siyang palitan. Dapat meron din kayong ganito impact para mabilis ang gawa. So ito, nabunot ko na. So yun, may gasket doon. So hindi na rin magkakaiga yung gasket. Kailangan bago talaga. So yun oh, nakalas ko na. Ito yung naging singaw. So baak. Yun, baak siya oh, sa loob. Kaya siya sumisingaw. So ang gagawin ko, try ko siyang ihanap ng ganito kahaba. Repairing ko, may pang welding naman ako. And then ito na lang muna ikakabit ko aftermarket para mabilis. So kompleto to, kit. Kasama din yung may bago tayong clamp. May bagong clamp, dalawa. And then meron tayong dalawang gasket. Ito yung gasket. Bago siya. So medyo iba yung quality niya kasi itong original ay mukhang spiral type siya. Ito naman parang screen, although aftermarket mukha naman siyang tatagal. So ikakabit ko lang yung mga gasket. Kompleto, dalawang gasket, dalawang clamp. Durog na rin tong ano, oh. Durog na yung luma. So dito to pang una. So gawin ko, hanap ko talaga siya ng ano. Try kong hanapan ng yung ganito lang, flex pipe lang, kasi sayang din to eh. Sayang din. Para spare. Kasi mahal din naman kasi ng bago eh. Yung original niya 1.2, yung ganito ang itsura niya, yung ganito 1.2 to, yung ganito ang itsura. Ito naman half price. So okay na to, at least walang singaw. So ikakabit ko lang. Ito yung bago. Palit clamp din. Ito na natin itong clamp. Kailangan bago. Although kit naman yung ano, kit naman yung binigay sa akin. So palitan natin ng bago. At least bago siya. Ayan, forma lang natin siya dyan.
Hindi natin pwede maiwan itong isang clutch. Kailangan bago rin. Harap at likod bago. Kaya wala tayong poproblemahin. Isa lang naman siguro yan. Yung gasket ng isa sa likod, baka malimutan. So unahin natin tong harap, ipasok. Oops, yung gasket. Aha. O, dito muna. Ito muna ang likod. Tapos itong harap, iikot na lang. Yung gasket. Maiwan. Plug. Ang siguradong nakatapat yung clamp. Yan. Ayos na. Oh, balik, balik. What happened?
malaking bagay ito, may ano, may impact pang mabilisan. So adjust natin ang sinasabit. Ayos. Everything is tight. So yan no, at napalitan ko na nga nung flex pipe. So at nakasave na naman ako ng labor. So malaking bagay yung ano, yung ikaw rin paminsan-minsan yung gumagawa. Kailangan hindi lang puro pagdadrive ang alam natin, kailangan marunong din tayong gumapang sa ilalim, marunong tayong may maggawa-gawa. Although yung sinasabi nila lamang daw ako kasi may dati ako naggagawa ng mga sasakyan, but sabi nga kung gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. So yun, at basta mga basic lang naman, tsaka may mga basic tools guys, kaya namang gawin. So yun, at siguro dito na lang muna, at bibili ako nung isang pyesa pa, try kong palitan kasi bukas may biyahe na ako. So bibili muna ako ng ano, so papalitan ko na din nung fuel filter separator. Bibili rin ako ng filter kasi wala na rin akong pamalit. And yun, at ibabalik ko lang muna to lahat, at all goods na. So biyahe na lang ang kulang. Sana magtuloy-tuloy yung magagandang biyahe, at sana ay wala nang maging aberya tong aking truck kasi nagsunod-sunod. So ganun talaga, kasama talaga sa paghanap buhay, sa pag-owner operator, masiraan ka, at ang mahalaga is safe lagi na nakakauwi sa pamilya. Keep safe and keep on trucking.